So ayan mga boss, habang nagbabaklas tayo nung kay Boss Sherwin Loresto na barako, palit piston ring yan mga boss. Iniintay naman natin yung kausap natin na taga Siniluan, Laguna. So ayan mga boss, nagpapalit tayo. And ayan na, dumating na sila mga boss. Shout out kay Boss Bernie Cortez. Yan, from Siniluan, Laguna. And so bakbakan tayo maghapon mga boss. Medyo pahapon na dumating sina bossing, kaya dito na lang natin sa labas gagawin. Kasi ang mga basic lang naman yung gagawin dito mga boss, tulad nung one way valve. Kasi pagdating pa lang ni na bossing mga boss, natapat sa araw, si Barako 3 biglang sumirit yung fuel tank, may tumutunog mga boss. Yun yung sinasabi ng iba mga boss, merong nagme-message sa atin, tumutunog daw yung fuel pump ni Barako 3 kapag nakapatay yung makina. So yun ay hindi mangyayari or nangyayari yung mga boss, napakadalang. Ang nagiging problema lang talaga noon ay itong one way valve mga boss. Itong tatanggalin natin doon sa takip, yun yung problema niya si Barako 3. Kaya lalo pag tumagal tapos nainitan, sisirit yan. Akala mo tumutunog yung fuel pump, pero hindi fuel pump yung problema, kundi yung one way valve, yung plastic na tatanggalin natin, yun yung tumutunog, yun yung sumisipol na akala mo ay fuel pump yung umaandar kahit nakapatay yung susi. So maraming nangangamba mga boss, kasi ang sabi nga ay umaandar pa rin daw yung fuel pump ni Barako 3 kahit nakapatay na yung susi. Pwedeng mangyari yun kung yung fuel pump relay ay nag-short, pwedeng mangyari. Pero kung hindi naman sila yung fuel pump relay, dito itong takip ng fuel tank, ang tanggalin ninyo mga boss. Basta yung marami na tayong tutorial yan kung paano gawin, kung paano baklasin. Napakasimple lang yan kapag tumutunog or sumisipol. Saka ang isa pang dahilan niya kaya tinanggal natin yan noong pa ay para maging safe yung fuel pump ni Barako 3. Kasi kung doon sa mga wala pang idea, ang fuel pump ni Barako 3 ay nasa 9,000 plus. So yun, prevention is better than cure. Kaya gawin nyo yung mas ikagaganda kay Barako 3. So tanggalin nyo yung nasa loob nito mga boss, yung one way valve. So yun, inuulit ko mga boss, kapag may sumisipol at nakapatay na yung susi, hindi fuel pump yung tumutunog, kundi yan nga yung one way valve. Meron kasing plastic na bilog dyan mga boss, yun yung tatanggalin. Pag natanggal nyo yan mga boss, okay na yun. Wala na magiging problema yan. Kaya lang, kapag magpupul tank kayo, huwag nyo isasagad doon sa filler neck or doon sa pinakaliig ng tangke. Huwag nyo isasagad doon. So dito natanggalan natin mga boss yung one way valve. Tapos ibabalik na natin. Pagkabalik nito, hindi na mauulit yung sumisipol or yung tumutunog. Sabi ng iba, tumutunog nga yung fuel pump. Hindi na mauulit yan mga boss. Ang pagkakaiba niyan mga boss, hindi na nga yan sisipol kapag nainitan yung tangke. So yun yung isang magandang epekto nitong tinatanggal yung kanyang one way valve. So ayun mga boss, nakabit na natin yung takip ng tangke. So ang kasunod nito mga boss, reset tapos yung kanyang minor iaayos natin. Pwede naman ang ibabaya ng 1560. Yun yung ideal mga boss. Pag binaba nyo pa, yun, makakaranas kayo ng kakaiba. Pero kung hanggang dyan lang, tapos pinakamataas nga nyan 1.8 dapat. Tapos kung gusto nga mas mababa, 1.5, 1.560 ganon. And yan kinakabit na nga natin mga boss. Napakakinis ni Barako 3. So ito mga boss, napareset na raw ito ni bossing de sa kanyang kakilala. Kaya lang, noon testingin nga natin, may konti pa siyang kadyot. Dumarating siya, intermittent mga boss. Pagka may dating na wala, may dating na meron, yun yung nangyayaring kadyot sa kanya. Kaya yun, i-reset pa rin natin. Pagka reset mga boss, testing lang muna to.
Tapos tingnan natin kung magkakaigi. Pero kung hindi, may mga adjustment pa rin tayong ginagawa dito kung hindi mawala sa isang reset. Yun. Kasi na-reset na nga mga boss. Subukan lang uli natin. Tingnan yung kanyang parameters kung ano yung pagkakaiba. Kasi yun nga, dito, yun, kagandahan nito, nakikita natin yung kanyang parameters kapag ginamitan natin ng scan tools natin. So yun, reset muna. Pagkatapos ng reset, testingin natin yung RPM. Then kapag nag-stable na, so yun, okay na yun. Kaya pinalaban yung tago. Para tago. And yun, habang tinitingnan natin yung parameters mga boss, nga ni pala, yung mga sa stoplight assembly mga boss, kapag inilabas ninyo si Barako 3, si Barako 2, kalasin nyo na agad yung tornilyo dun sa stoplight. Kasi tulad nito mga boss, ito, kapag natagalan na, may posibilidad na mag-stack up na yung tornilyo. Makakalas nyo lang yan kapag sisirain nyo na. Kapag nag-stack up na, yun yung isang nagiging problema dito sa stoplight ni Barako 2 at Barako 3. Kaya kapag inilabas nyo sana, pagkalabas, tanggalin nyo na yung upuan, tapos lagyan nyo ng lubricant yung plunge bolt ng stoplight. So dito, titingnan natin to. Kasi minsan talaga may pagkakataon na kahit bagong labas pa si Barako 3 at si Barako 2 ay hindi na nakakalas yung kanyang plunge bolt ng stoplight. So sayang naman, kapag pinilit yung baklasin, mababasag lang mga boss. Magpapalit na agad kayo ng bagong stoplight. So ayun, yun yung isang dahilan kung bakit pinababaklas agad yung stoplight assembly. Kasi yun nga, wala siyang lubricant. Pagka nag-moist, corrosion, kakalawangin nga. So kapag kinalawang na, hindi na makakalas yung flange bolt. So yun, tulad nito, ayaw na, matigas. So kapag pinilit, mababasag lang yan. At yun ang problema mga boss, hindi na siya makalas. Ibig sabihin, pag kinalas to, magpapalit na to ng bagong stoplight assembly. Kaya gagawin natin, ibalik na lang muna natin kasi wala na, hindi na makakalas. So yun yung isang paalala ko mga boss. Kaya kung bago pa yung mga Barako 3 at Barako 2 ninyo dyan, tanggalin nyo na para kung gusto nyo kalasin yung stoplight assembly, makakalas nyo. So ayun mga boss, ito na, okay na. May mga na-adjust na tayo, minor, stable na siya. Tapos ay iniayos natin yung speedometer cable kasi sana yung pagkaalagay. And may mga ginalaw pa nga tayo mga boss. Tapos yun, pag testing naman natin, wala namang ibang problema na. Pero nung unang testing mga boss, may kadyot talaga. So yun, okay na ito mga boss. Sige po, ingat po. Thank you. Sige po.